Isi-share lang namin sa iyo. Total, nandito naman. Ano? Pero lahat na sinabi mo kanina, connected dito sa gusto namin. Ano? Small committee report kasi malalaman. Yun ang gusto mo, accountability. Yes, accountability Yes. ng proponent. Yes. Kung ako proponent, bakit ako mahihiya kung para sa kabutihan ng mamamayan yun? Yes. Bakit ko itatago? Di ba? Yes. Bakit ko itatago? Hindi ba dapat mas ipagmalaki ko kung tama yung ginagawa ko? Dapat mas gusto ko malaman ng tao, di ba? May kasabihan na when you withhold the truth, you're already lying. Well, anyway, dadagdagan. Ayan nga hong pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito ho, lumutang na naman ang pangalan ng nag-iisang si Saldi ko. Mantakin po ninyo yun mga ka-update, pati itong si Bitag, si Ben Tulfo, nakikisawsaw na sa issue ng flood control o ghost project nitong mga katiwali sa DPWH at lalong-lalo na si Saldico. Dito kasi mga ka-update, kaliwat kanan ang pambubulsa ng mga kongresista o congressitives magnanakaw, alam po ng taong bayan kung sino-sino ang mga mabibigat ang pangalan. May Diskaya, may Saldico, at meron pang Romualdez. Yan ang mabibigat ang pangalan sa small committee. Diba? Kung totoo nga namang malinis ang pangalan mo, Saldico, bakit takot na takot kang pumunta sa Senado? Tanong lang, Saldico, bakit natatakot kayong humarap sa mga senador kung ayaw nyong mag-isa? Gusto nyo kayo ang mag-iimbestiga? Diba, ano yan, katawa-tawa kayo. Patawa kayo masyado dyan, kayo nila bunuan. Nagpapakitang gilas kayo sa media, pero alam na ng taong bayan, hindi bulag, hindi tanga, hindi bobo ang taong bayan. Harap-harapan kayong nanggagago. Harap-harapan na gusto nyo kayong mag-iimbestiga. Walang ganun, Saldico, walang ganun bunuan. Walang ganun Romualdez tambaluslos. Diba? Unang-una, kayo dapat ang ipatawag diyan sa Senado. Alam na ng taong bayan lahat ng katiwalian, katarantaduhan, kaanimalan na ginagawa nyo sa taong bayan. Milyon-milyon pera ang nawawala. Bilyon-bilyon ang ninanakaw. Umaabot pa ng trilyon ang mga proyekto nyo sa flood control lamang. Flood control pa lamang yung project pero umabot na ng 1 trilyon. Ano pa ang mga proyekto nilang kaliwat kanan kung ipagawa nila tapos wala nangyayari? Mga nakasulat ho sa proyekto nila completed pero nasaan? Wala ho, nasa bulsa na nila. Diba ganyan ho ang nangyayari ngayon sa ating bansa? Kaya nga sa ating vlog kanina sinabi ni Kong Dante Marcoleta, palubog ang Pilipinas. Hindi umaangat, hindi umaasenso. Bakit? Dahil sa korupsyon. Sa administrasyon ni Marcos Jr. ay ang may pinakamalaking nakawan sa history ng bansa. Mga Marcoses lamang ang nakakagawa niyan mga kadita. Diretsahan lang po. Sa admin ng mga Marcos, grabe ang korupsyon. Diba? Matindi ho mga ka-update. Ngayon, ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino. Gusto nila bunuan, sila ang mag-imbestiga. Ano kayo, mga gago ba kayo? Tanong lang. Diba, harap-harapan nyo kaming ginagago. Tinatarantado nyo yung mga tao. Tapos yung mga kailangang sibakin, hindi ho sila masibak-sibak. Dapat sila ang nagdudusa at nagbabayad sa utang ng bayan. Kailangan ho nilang pagbayarin yung mga ninanakaw nila. Na dapat kung sino ang mga mapatunayang nagnanakaw talaga dyan, makulong. I-freeze lahat ng mga assets nila para wala ho magamit. Lalong-lalo na ang pamilya nila. Panigurado naman kasi mga kabit, yung mga pamilya ng mga magnanakaw, sila ang may pinakamalaking napapakinabangan. Mantagin mo yun yung mga anak, pamilya nila uy, ma, pa, punta tayo sa ibang bansa. Ganyan. O kaya, ma, pa,
pasyal kami ng mga friends ko sa Dubai, sa Japan. Ganyan ho ang kinapupuntahan ng mga ninanakaw sa ating bayan. Mga nasa pamilya ho nila. May mga designer bags, may mga luxury cars. Diyan ho napupunta yung mga ninanakaw. Tapos tayo mga taxpayer, automatic pagkasahod natin, binabawasan tayo. Saan tayo? Napupulot tayo sa kangkungan. Yung mga paghihirap natin, mga ka-update, yung mga pagdurusa araw-araw na nakikita naman po natin sa ating mga kababayan dyan, yung mga 9 to 5, yung mga minimum wage, mga update, malaking pagdudusa ho ang kanilang kinakaharap. Kulang na kulang ang mga minimum wage. 500 to 1,000 pesos, hindi ho yan sapat sa isang araw. Yung expenses pa lang, di ba? Tapos yung mga anak ng politiko, anak ng putya. Di ba? Yung mga asawa nila, ang gaganda. Ang gaganda ho ng mga bag. Ang gaganda ng mga kung ano-anong pasabit sa katawan nila. Tapos tayo mga ka-update, grabe. Diba? Kaya dapat sila ang maimbestigahan, hindi sila yung mag-iimbestiga. Diba? Kahiya-hiya ho yan. Masyado na ho nilang ginagago ang taong bayan. Kilala na po ng mga tao kung sino yung mga magnanakaw. Diba? Kulang pa ba? Kulang pa ba yung mga milyon yung binubulsa? Dapat sa mga yan, mga ka-update, etong si Saldico, kaya yan sa sinasabi nga ni Bentol po, mga ka-update, kailangan ho niyang managot. Kailangan niyang managot. Dito rin sa ipapaliwanag nga ni Toby Chanko, nilalabas niya talaga etong baho ni Toby Chanko at ni Tambaluslos. Yang mga yan, ang mga tiwali sa gobyerno. Pakinggan ho natin etong naging pahayag ni Bitag at ni Toby Chanko na nakikisawsaw nga ngayon sa issue ng flood control project. Sanay na tayo dyan. Sanay na tayo dyan. I'm comfortable kasi puro totoo lang naman sasabihin ko. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagre-rekomenda o i-proponent yung mga nagre-rekomenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Ben Tulfo Fun Filter. Inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may systems breakdown. Sistema sa loob ng departamento dahil dito sa mga ghost project na naungkat. Okay? Medyo malilista ng konti. Sa inyong pananaw, paninindigan, Congressman Toby, naniniwala ba kayo na whether this is sinasabi natin corruption infected ng DPWH dahil sa mga political patron na mga kasama natin sa Kongreso? Okay, ganito yan. Tignan natin yung chain, di ba? Okay. Wala naman mako-corrupt yung DPWH kung hindi naman pinondohan. Exactly. Di ba? Kung wala naman pera na linaan doon, Yes. ano i-corrupt nila? Di ba? So, ang sinasabi ko, baka maging makulit ako, babalik tayo ng babalik kung sino yung proponent. Bakit nagkaroon ng pondo dito sa lugar na ito? Kasi di ba, hindi naman masama yung per se, hindi man masama yung flood control project. Okay? Ang masama is yung corruption doon Yes. sa flood control project. Right. Kasi kahit sabihin natin, kung kaya natin gawin, bawal lahat ng flood control projects. Sabihin natin, this year wala ng flood control projects kahit saan sa buong Pilipinas. Kung may pagkakakitaan, hahanap lang sila ulit ng ibang pagkakakitaan. Okay, yes, Hindi yes. bawal yung flood control. May pagkakakitaan dito, malaki pagkakakitaan. Hahanapan lang nila ulit ng ibang proyekto 'yon. 'Di ba? Kaya importante yung transparency. Kaya magtataka ka, bakit may mga congressman, sila ang proponent, hindi nila dinadala yung proyekto doon sa distrito nila. So, dadali nila doon sa ibang distrito. So, nakakapagtaka, di ba? Bakit ayaw makinabang yung mga constituents mo? So, yun yung sinasabi nila na may parking. Okay, number one. Number two, bakit may ilan, hindi naman lahat, no? May ilang party list na napakalaki ng infrastructure na sila ang proponent
wala naman silang distrito. Tama. At bakit kailangan dumaan ng isang district congressman sa ilang mga party list para lang magkaroon yung ng dagdag na proyekto yung distrito nila? Pwede naman silang dumirekta doon sa DPWH para malagyan yung distrito nila. So, ibig sabihin, ikaw congressman ng distrito, hindi ka makakuha ng dagdag na proyekto para sa iyong distrito, pero pag dinaan mo sa party list at doon ka nakiusap, mapupondohan yung distrito mo. Parang, Kaya nakikita ko na yung logic na lagi mong hinahanap yung proponent. Ang pag-proponent na yun, sinasabi mo, of course, nanggagaling ulit sa congressman yun. Yes, Okay, yes, so yes. ngayon, kaya doon sa very strict ka doon kasi sa makikita proponent. mo, yung makikita mong maniniwala ka na ito mukhang walang kalokohan, kasi pareho yung proponent, pareho yung distrito. Okay. Di ba? So, Okay. ibig sabihin, humingi siya para madala talaga doon sa distrito niya. Okay, sige. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagre-rekomenda o i-proponent yung mga nagre-rekomenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Dapat naman sa lahat ng departamento, dapat hindi lang naman sa DPWH. Yes, tama. Dapat hindi naman tayo re-recommend, Yes. ba? So, dapat naman talaga ganun. Okay. Kasi ang mga proponent din ay mga congressman din. Nalalaman nila. Kaya dito lumalabas yung sinasabi. Hindi, kasi ang pwedeng maging proponent talaga is congressman talaga. Yes, okay. So, doon ang banggit mo kanina, yung parking, mga pinapark yung sa ibang distrito na dapat sa distrito nila, kaya lang sa iba pinapark. Of course, may ibang motivation doon. Alis silang nakakaalam. Proponent sila dapat sa kanilang distrito, pero napupunta sa iba. Hindi, yung party list naman, wala naman siyang distrito. Yes, yes. Walang distrito. Kaya lang, para siyang Senate, para siyang senador. Hindi, okay. Ibahin natin yung senador. Okay. Yung senador kasi, madami hihingin tulong sa kanya. For example, ito, maging practical tayo. Lahat ng mayor na hindi mapondohan ng congressman yung project, Okay. pupunta sila sa senador. Ayun. Kasi pag lumabas yung HGAB, alam na ng congressman, alam ng mayor kung ano yung mga napondohan. Okay. Okay? So, anong gagawin ng mayor at anong gagawin ng congressman dun sa hindi napondohan? Tatakbo ngayon sila doon sa Okay. senador. Tapos, doon sila maghihingi, ay, senador, hindi po napondohan. Baka Okay. naman pwede niyong lagyan to ng pondo. Okay. So, doon tatakbo yung mga hindi napondohan sa House. Okay. Pero ang sa House, pareho kayong congressman. Yes. Bakit ka hihingi doon sa kapwa mo congressman na party list para Okay. mapondohan yung distrito mo? So, yun ang kaibahan ng senador tsaka ng party list. Okay. Alam mo, Kong Toby, natututo yung tao sa mga sinasabi mo rito. Isang bagay, kapag medyo pinakinggan mo na igay, yung lohika na sinasabi mo, punong-puno, hit-take ng impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Ito naman, ay sinasabi ng media, hindi naman gagaling sa amin. Behind kami, public affairs kami, no? Ang news media nagsasabi nito, ang pinakamayaman umano na USEC sa buong mundo. Dapat bang imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee itong USEC na sinasabi nila para tanungin kung sino ang nagtalaga sa kanya, sino ang kanyang patron, paano siya nakapasok sa DPWH, kasi doon nagkakaroon ng problema pag nasa loob na. And then, masasagutin muna kita ka may kasunod na tanong yan. Okay, dapat imbitahan yung hindi lang yung DPWH contractor. Yun madali mong alam kung sino, di ba? Yes. Kaya magiging makulit na naman ako, paano mo imbitahan yung proponent kung hindi lalabas yung report ng small committee? Yes, yes, So, lahat yan dapat. Proponent, DPWH, tsaka contractor. Kutal, may pag-iimbestiga ho ng bitag. Marami daw sa loob ng DPWH demoralized or dismayado at diskontentado sa mga kanilang kinalalagyan. Ang dahilan ay pagtatanim daw ng ilang mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng DPWH. Ayon dito sa insider ng bitag, ito yung mga key position na nire-recommenda at tinatanim ng mga kasamahang congressman na patron tulad ng district engineer, assistant district engineer, department heads, section heads, project engineers at iba pa. Ano sa palagay mo pagdating dito sa parting to? Ikaw ba'y... Hindi, kaya sila nadidismaya. Kasi,
ang lalabas na may kasalanan sila, di ba? Yes. Eh kung yung congressman, kung hindi natin mahanap kung sino yung proponent, mukhang walang kasalanan yung congressman kasi ang nagpabid is si DPWH. Okay. So ang pagbibintangan mo is si DPWH tsaka si contractor. Contractor. Ngayon, iba talaga siyempre yung ghost project. Yes. Yung ghost project talagang yan, hindi pa pwedeng mangyari yan kung hindi kasabwat yung magmula doon sa inspektor ng DPWH. Kasi may accomplishment report yan eh. Ayan nga ho mga update ang ating tinatalakay. Alam naman po natin yan, kaliwat kanan may sabuatan ho dyan. Diba, hindi ho mawawala yan. Paano nga naman makakalusot sa DPWH ang mga anomalyang nakawan o alam naman po natin na kurap kung wala ho silang kasabwat? Diba? Panigurado at panigurado mga ka-update, example lang ho binadget dito sa isang lugar is 50 million. May kickback ho yan. Meron hong paniguradong pondo o may ibibigay na lagay itong congressman sa DPWH. Sa pinakapuno niya. May ibibigay hong pera yan. Sabihin na ho natin, nag-i-estimate na ho tayo. 5 to 10 million. Ikaw ba naman, hindi ka ba matutuwa sa ganong halaga? Dito nga sa sinabi ni Tulpo, ni Ben Tulpo, mga ka-update, 20% ng pondo di umanwa kay Ben Tulpo ho galing ito. 20% ho ng pondo sa DPWH ay sa flood control, mga ka-update, na kay Saldi ko raw ho. Paano kang hindi mangingilabot dyan, mga ka-update? Diba? Mantakin mo yung 20% na pondo na kay Saldi ko. Galing ho yan dyan kay Tulpo. So, ang daming pinagdaanan yan. Ibig sabihin, yung lahat ng pinagdaanan Yes, na yung yun, process. dapat imbestigahan. Okay. See. Di ba iba yung overprice, iba yung ghost project. Okay. Kung walang proyekto, ano yung inattach niyong mga photo doon sa accomplishment? So, falsification yan ng dokumento. Ngayon, doon sa mga overprice, titingnan natin kung sino yung nag-estimate, gumawa ng program of works, makikita natin doon. Okay. Parang lumalabas ang sinasabi ninyo rito, walang monitoring talaga doon sa mga projects na to. Parang sinong nakatalaga to monitor the development before, during, and after sa mga proyekto? Kasi kung merong before, during, and after, makikita yung progress siguro of, in as far as yung sinasabi natin flood control. Meron naman, kaya may sistema dyan, kaya lang, siyempre, alam mo yung mga tao, pag gustong gumawa ng kalokohan, kanya-kanyang hanap ng paraan kung Ayun. paano lulusutan yung mga regulasyon, di ba? Okay. Ito, isi-share din namin sa iyo. Total, nandito naman, ano? Pero lahat na sinabi mo kanina, connected dito sa Yes, gusto namin, ano? Small committee report kasi malalaman. Yun ang gusto mo, accountability. Yes, accountability Yes. ng proponent. Yes. Kung ako proponent, bakit ako mahihiya kung para sa kabutihan ng mamamayan yun? Yes. Bakit ko itatago? Di ba? Yes. Bakit ko itatago? Hindi ba dapat mas ipagmalaki ko kung tama yung ginagawa ko, dapat mas gusto ko malaman ng tao, di ba? Tama yan. Pero may kasabihan na when you withhold the truth, you're already lying. Well, anyway, dadagdagan. Well, ito naman, again, bibigyan kita ng another insider naman to ng DPWH. Disheartened sila sa mga in-appoint ng mga opisyal na mga kabaro ninyo, no? Dahil sila ay nagtatrabaho daw lagbag sa kanilang kalooban. Karamihan sa kanila, mga bata pa lang, ano? Idealist. Pero pag nasa loob na, dispayado na sila sa sistema, sa mga paggawa nila, dahil sa kanilang mga patron. Ngayon, yung iba naman ay nakapag-adapt. Yung iba, ayaw umalis na. Naging dalubhasa at naalam ng pasikot-sikot sa loob. At kaya na rin lang gumawa ng business plan and business opportunity sa kanilang mga patron. Anong sa imo rito, Congressman? Hindi, yan talaga dapat baguhin. Kaya talagang dapat magkaroon ng shakedown doon, di ba? Okay. So, Kasi sa sobrang tagal na yan, parang ano ba tawag dito? Parang sindikato di ba? Yes. Parang, alam mo naman, pag sindikato, kailangan mong buwagin yung buong organisasyon ng sindikato, di ba? Okay.
Kaya nga dito sa ginagawa natin, Kong, ikaw nakita mo na yung gustong hinahanap mo, gusto mong panagutin yung sinong proponent, sinong nasa likod. In the same manner, nalalaman yan ng tao, sino dapat managot. Accountability ang gusto mo. Itinuturo natin sa mga taong pananagutan. Ang pananagutan ng mga nasa gobyerno, paninilbihan, elected or appointed. And this is exactly what you're saying. Sa palagay mo kaya, sa pag-iimbestiga ngayon dito na mainit sa flood control, na si Pangulong BBM parang nagalit, meron kayang mapapanagot? Will there be accountability that will lead to, well, siguro filing of cases sa ombudsman sa Sandigan Bayan sa nangyari to? Parang walang pinagkaiba na Poles. Dapat gano'n, no? Dapat gano'n. Kaya nga tayo Pero alam mo, admittedly, Ben, hindi siya madali eh. Okay. Hindi siya madaling laban, di ba? Katulad ko, sinasabi ko, di ba? Baka iba sinasabi, bakit ngayon lang ako nag-question? Hindi, pwede nyo tingnan yung archives ng Kongreso, yung records doon. In the year 2011, first term ko ng congressman nun. So, question ko na yung proseso Yes. ng 2012 HCAP. In the year 2013, question ko yung proseso ng 2014 HCAP. I'm And a then witness to that. 2014, question ko yung proseso ng 2015 HCAP. Pagkatapos nun, tumahimik na ako kasi napagod na ako, wala naman mangyayari. Kasi isa lang ako independent. Question ka ng question, wala naman mangyayari. So, tumahimik na ako. Kaya ako nagkaroon ng pag-asa ngayon is because mismong presidente ang nagsabi, kailangan baguhin itong budget na ito. Okay. Diba? Kung hindi ko narinig yun, wala. Siguro, walang mangyayari. Tanggap ko na eh. Okay. Isa lang ako, paano naman magbabago yun? Okay. Sa taong bayan, huwag ka magsawa kasi inaasahan ng taong bayan yung mga ginagawa mo. Katuwang mo kami riyan. Pero kung wala naman mangyayari, paano ka naman? Kaya naman tayo nagsusumikap, di ba? Dahil may pag-asa. Yes. Pero ultimately, ang taong bayan ang kinakailangan magdidesisyon kung ano yung gusto nilang mangyari dahil ang taong bayan nating pinagsisilbihan. Ika nga, public office is public trust. When you're in public office, you call a public servant, you use public funds. All these are into one. Accountability. Gusto nating panagutin ang dapat managot. Which is exactly what you want na ginawa mo nung hinahanap mo yung small committee report. You want accountability, Yes. but you're not getting it. Please do not be discouraged. We encourage you, the people encourage you to keep going on. Do not stop. At the end of the day, you may be tired, but do not, because the people are watching. They're starting to learn. Nag-uumpisa na sila na natututo dito sa parting to. So para sa amin, you're speaking out. Ngayon, ako dediretso na pa ako sa inyo. Sinasabi ko lang talaga, ngayon may pag-asa. Yes. Di ba kasi noon, question ka, ma-outvote ka lang dahil independent ako, isa lang ako. Ano naman mangyayari? Wala naman mangyayari. Pero you're not telling the people. What do you say? Hindi, on record yun, yun. Pero, But siguro ibahin natin. yan ang sinasabi ko eh. I don't think it was a popular thing then. Okay. Di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi, pag tinatanong ko, bakit mo ginagawa yan? Sabi ko kasi sa akin yung tama will always be right, even if it's not yet popular. Yes. Di ba? It's Kaya always. hindi siya napansin noon kasi hindi siya popular na advokasya noon eh. Di ba? Kaya lang naman siya bumalik ngayon kasi biglang namulat yung tao. Di ba? Pero ibig ko sabihin, kaya doon sa mga ginagawa ko, sinasabi ko lagi, hindi naman importante kung yan popular ngayon o hindi. Ang importante, yan ba ay tama o mali? Kasi yung tama at mali, hindi mo naman pwedeng baguhin yun. Yes. Maaaring yung popular, maaaring yung tama ay hindi popular ngayon. Pero darating ang panahon, ma-realize ng tao kung ano yung tama. Okay. Let me put something. We cannot undone what has been done. But we can move forward to do what is right. Now, dito kailangan ka namin, Congressman Toby. Nakikita namin yung advocacy mo. You like to tell the truth. You're speaking the truth, you search the truth. And you go beyond speaking the truth, may accountability yung mga taong hindi na ibibigay yung dapat na ibigay sa'yo para sa taong bayan. Na ngayon sa akin, so, in essence, quietly, pag titingnan ka, why are you doing some kind of quote-unquote oversight? You're monitoring, evaluating, reviewing for the sake of, sabihin natin dito, efficiency and effectiveness. And if there's anything weak
palakasin natin in aid of legislation. But if there's nothing, we just simply want accountability. May nagkulang, may nananagot, dapat mapanagot siya sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Pagsasampa ng kaso. Tama yun. Pero dito, may mga legislation talagang dapat gawin. Kasi dapat natin pag-aralan, paano ba nalulusutan yung batas? Kasi lahat yan may batas, di ba? May Procurement Act. Yes. Di ba? So, iniisip natin, dahil may Procurement Act, dapat hindi na mamani-obra yung bidding. Pero na mamani-obra. So, may mga, dapat higpitan natin yung batas. Wala namang perfectong batas. Okay. Kailangan lang gumawa tayo ng batas na mas pahirapan natin yung mga taong gumagawa ng katiwalian na lusutan yung batas. Okay. Huwag natin gawing madali para sa Okay. kanila. Panahon na ba para tulungan ng taong bayan at bigyan ng sinasabing malinaw na kaalaman doon sa sinasabing sistemang kinakailangan na hindi na pwedeng lusutnan yung mga batas na inilabas dahil ang pagpapatupad ng batas ay mga tao. So therefore, kung sino man ang papatupad ng batas, malinaw naman ang batas sa pagpapatupad ng polisiya. At kung sino man ang kulang o sinasadya o hindi sinasadya, negligence yun, then may accountability dyan. Ano? Sa palagay mo kaya dito sa nangyaring flood control, dapat ba talagang may managot, may ulong gumulong Yes, dito? yes. So yan para makita na seryoso talaga at hindi na dapat Alright. mangyari ito. Ngayon doon sa party naman ng tao, dapat talaga ina-encourage natin sila na maging mapagmatyag. Masigasig. Kasi yung perang ginagastos dito, Yes. o yung perang nananakaw, galing sa inyong lahat. Yes. Galing sa buwis yan. Lahat ng Pilipino nagbabayad ng buwis. Bumili ka lang, may VAT, di buwis yun, di ba? Lahat tayo may contribution doon sa buwis. Kaya dapat, lahat tayo, mapagmatsyag. Pag nanakawan yung proyekto, ikaw yung nanakawan nun, hindi yung proyekto. Yun ang dapat pananaw ng tao. Okay. Hihikayatin mo ba ang taong bayan na maging masigasig at mapagmatsyag sa pamamagitan ng mga civil society, NGO, o mga taong simple or lokal na pamahalaan, stakeholders, kung sino man ang magbabantay na sa lahat ng bagay, kung merong priority project ang Pangulo na bababa sa lokal, pataas ng provincial, pataas ng regional, doon pa lang pinag-uusapan na at sinlinaw ng sikat ng araw yung mga tao nagpa-participate para nakabantay na sila.